aking gagawin, ihahalo-halo ko lang ERV at saka ASND. Pero Tagalog na lang, ASND na lang po. Okay, so, sorry. Start tayo mga kapatid. So, ang gagamitin ko po is dalawa, pero yung para maintindihan nyo na mas madali is itong Tagalog, okay? ASND po yung aking gagamitin, okay? So, mga kapatid, wait lang po. Roma 14. ASND. Okay, so start po tayo. Romans 14 verse 1 to ang tagal niya guys. So, ang hirap ang daming pinipindot kasi. So, magsimula po tayo. Huwag humatol sa kapatid. Guys, napakaganda nitong talakayan na ating babanggitin. Kasi pagdating sa pagkain, ay hindi mo alam na hahatulan mo ang ibang tao. Okay? Pakinggan po natin ang ating topic ngayong gabi. Sinasabi po sa kasulatan, Roma 14 verse 1 to 10. Pakinggan po natin. Tanggapin nyo, mga kapatid, ang kapatid na mahina ang pananampalataya at huwag makipagtalo sa kanyang mga paniniwala. Okay? Halimbawa, may kapatid na naniniwala na lahat ng pagkain ay maaaring kainin, mayroon namang mahina ang pananampalataya at para sa kanya, gulay lamang ang dapat kainin. Malinaw po. Okay? Ano ang sabi? Huwag makipagtalo sa taong mahina ang pananampalataya. So sa madaling salita, kaya ang isang tao ay nababagabag sa kanyang pananampalataya pagdating sa pagkain sapagkat siya ay mahina ang faith. So ikaw na malakas ang pananampalataya, huwag mong babagabagin kung ano ang iniisip niya about sa pagkain. Okay? Kasi sinasabi po dito, verse 3 na po. Hindi dapat hamakin ng taong kumakain ng kahit ano, ang tao na kinakain ay gulay lamang. So ikaw na mananampalataya, ikaw na matatag ang faith, huwag mo nga hamakin ang isang tao na ang alam niyang kainin ay gulay lamang. Okay? Huwag mong ahahamakin ang ibang tao na ang alam niya lamang na kainin ay, alam mo yun, anong tag dito? Gulay. Ikaw na mataas ang pananampalataya, huwag mo siyang pupuksain. At ito nga po ang nangyayari ngayon. Diba? Ginagawa nilang content ang about sa food. Diba? Ginagawa nilang content ang about sa mga pagkain sa mundo. Na sinasabi sa kasulatan, nabigyan ka lang, ikaw na hindi maalang magbasa ng salita ng Diyos, nabigyan ka lamang ng kaunting verses, okay? Na hindi mo binabasa yung salita ng Panginoon, anong nangyari sa'yo? Nababagabag ka. Ano gayon? Akala ko pwedeng kumain ng rakuneho. Bakit ba ako ngayon ay bawal na daw kumain ng kuneho eh? Diba? Ikaw ay mababagabag ngayon. Nagkakameron ka, di ba? Kaya nga sinasabihan, yes, di kami mga tao kasing mahilig kumain ng aso, ng ganyang kambing, di ba? Yung parang natikim ka ng ganyang. Pero ako guys, ayoko na. Okay. Ngayon, ikaw naman na ng palataya, sinasabihan ka na huwag mong babagabag at bibigyan ng bagabag ang ibang tao na kumakain lamang ng gulay. Kasi sinasabi nga po sa kasulatan, verse 4, okay? You cannot judge the servants of someone else. Ito na po yun. Nagkakameron ang mga tao, ginagawang content nga yung salita ng Diyos. Ito si isang content creator, nagbigay na, ito ay nasa sulat ng Panginoon, bawal kumain. Ngayon, nakakita naman si isa na sa ibang content creator na pwede naman daw kumain, ay di naghalo-halo
Kita nyo ha? You cannot judge the servant of someone else. So, ibig sabihin, anong nangyayari? Nagtatalo-talo lamang. Nag-aaway-away lamang dahil sa pagkain. Kaya sinasabi po dito, their own master decide if they are doing right or wrong. And the Lord's servant will be right because the Lord is able to make them right. Amen! Diba? Tayo ay hindi hahatulan ng Panginoon dahil sa ating kinakain. Hahatulan tayo ng Diyos kung paano tayo mamuhay sa masamang mundong ito. Sapagkat sinabi na nga ng Panginoong Hesus, ang pagkain ay hindi nagpaparumi sa tao. Ang nagpaparumi sa tao ay alin po? Kung ano yung lumalabas sa dila, anong lumalabas sa isip at nagiging action niya, at ano lumalabas sa kanyang puso. Okay? Kaya sinasabi po dito, verse 5, magpatuloy po tayo. May mga taong naniniwala na mas mahalaga ang isang araw kaysa sa ibang mga araw. May mga tao namang pare-pareho lang para sa kanya ang lahat ng araw. Ang bawat tao ang bahalang magpasya para sa kanilang sarili tungkol sa bagay na iyan. Amen. No? So, ibig mong sabihin, para sa atin, no, mga kapatid, sa mundong ito, may tinatawag na special day. Katulad na nga po ng Pasko, katulad na nga po ng Bagong Taon, katulad na nga po ng, alin pa ba? Semana Santa, di ba? Yes, katulad na lang ng mga bagay na andito na nakikita natin sa mundo. Okay? Ito na yan, mga kapatid. Yes, April 4. Lahat na may paniniwala, may special day, may araw ng kagitingan, araw. Diba? Ganyan ang mga tao. Ngayon tayo ay sinasabihan, may mga tao namang pare-pareho ang paniniwala na ang bawat araw, para sa atin, ang araw ay pare-pareho lamang. Bakit? Kasi pamula nung ang Panginoong Hesus ay napagtagumpayan ang mirror na yan sa kamatayan na dito sa mundo, diba? Pamula nung ang Panginoong Hesus ay na-crucify, nag-resurrection, yung bawat araw ay mahalaga para sa ating lahat. Fiesta. Hello, Brother Jeff. Magandang gabi. Pakinggan nyo anong sabi dito. Verse 6 po. Magpatuloy tayo. Ang taong may pinapahalagahang araw ay gumagawa nito para sa Panginoon, at ang tao namang kumakain ng kahit anong pagkain ay gumagawa rin ito para sa Panginoon dahil pinasasalamatan niya ang Diyos para sa kanyang pagkain. Ang hindi naman kumakain ng ilang klaseng ng pagkain ay gumagawa nito para sa Panginoon at nagpapasalamat din siya sa Diyos. So sa madali pong salita, mga kapatid, kumakain ka man ng karne o hindi, it is a blessing from the Lord. Okay? Kung may kapatid ka o may ibang tao kang nalaman mo na mananampalataya ng Panginoon, tapos tinanong mo siya, ano kinakain mo? Oo, nakain ako ng ganito, lahat ng pagkain kinakain ko. Ala, hindi pwede, di ba sinabi sa ganito, bawal? O, di ba? Diyan nagsisimula ang, paghahatol. Diyan nagsisimula ang awayan at nawawala ng peace yung mananampalataya. Kaya sinasabi, sa kasulatan, kita nyo ha, doon sabi sa 4, verse 4, sabi sa verse 4, you cannot judge the servant of someone else. Ito na ngayon nangyayari na pag na-content na ibang content creator, i-content din ito na iba hanggang sa yun. Naglabo-labo na, hindi mo na alam kung ano yung dapat kainin. Tapos meron pa dyan kasi na ang nangyayari is ginagawa ng alam mo yun. Anong tag dito? Yung sinasabi na, yung sa dinugaan. Ang sarap-sarap kaya ng dinuguan, di ba? Pero yung dinuguan, guys, na kinakain ko, ayoko ng ulo. Ayoko yung parang ulo. Gusto ko crunchy
crunchy na dinuguan, yung parang yung dinuguan na yung ika-crunchy muna yung laman, tapos saka ihahalo. Yung ayoko nung parang ulo na parang ramdam na ramdam ko yung parang taba-taba. Ayoko na. Sabaw lang ako pag ganyan. Tapos, gusto ko maraming siling green. Okay, para hindi masyadong malansa yung dinuguan. Hindi malansa masyado yung dinuguan, di ba? At least, tayo ay sinasabihan na ikaw na kumakain ng laman at ikaw na kumakain lamang ng gulay, ay sinasabihan ng Diyos na tinatanggap kayo pareho. So wag mong babagabagin ang iyong kapatid sa Panginoon kung ano ang kanyang kinakain. Okay? Magpatuloy po tayo. Verse 7 po. ERV naman po. Okay, sabi dito, we don't live or die just for ourselves. If we live, we are living for the Lord. And if we die, we are dying for the Lord. So living or dying, we belong to the Lord. Sa Tagalog, 'di ba? Sinasabihan tayo na wala ni isa man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili natin. Ito na yung sinasabi sa kanta na, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Diba? Nabubuhay tayo para sa Panginoon, namamatay tayo sa bawat araw para sa Panginoon. Whether we live or we die, we belongs to the Lord. Amen? So verse 8 po, magpatuloy tayo. Kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y mamamatay tayo para sa Panginoon. Amen! Patay ka na sa sarili mo. So, ibig sabihin, dapat ka nang mamatay sa kung anong kaisipan na pagkain ang iniisip ng mga Ako guys, kung anong gusto kong kainin, kinakain ko talaga. Ako na rin nakaisip akong kumain ako ngayon ng, alam mo yon, yung bagyong-bagyuhan. Yung mga nakaraan, naghahanap talaga ako ng halo-halo. Alam mo yun? Yung bagi-bagi na dapat ang kinakain mo ay mainit. Siyempre, hindi ako gusto ko halo-halo. Diba? So, kasi, ano mo yun, mamamatay na rin naman ako sa mundong to. Ang iniisip ko is, sumunod na lang, alam mo yun, kainin ko na yung gusto kong kainin at mamamatay na rin naman tayo balang araw. Pansin nyo rin pala, ano ko lang to, singit ko lang to. Ang dami pong namamatay ngayon. Diba? Pansin nyo. Guys, without repentance, itong mga taong nabubuhay sa mundong to, without repentance, they cannot please the Lord talaga. Alam mo yun, kailangan ng taong ma-born again talaga. Kailangan mabago ka talaga sa pamumuhay dito. So, without repentance, you cannot please the Lord to forgive you to your sin sa kabilang buhay. Kasi dito pa lang tayo ay hinahatulan na. Okay? Kaya alam mo yun, nakakaawa lang yung mga nangyayari sa tao. Kasi akala nila, basta naniniwala ka sa Panginoon, hindi mo nga nababasa ang kanyang salita, ay di mawawal. Diba? Kaya kita nyo, anong nangyayari di? Anong sinasabi sa kasulatan? Kung tayo ay mabuhay, buhay tayo ngayon, tayo nabubuhay para lamang sa Diyos. Kung tayo mamamatay, tayo ay mamamatay para sa Panginoon. Patay tayo sa ating mga sarili. Diba? Ma'am Sira, magandang gabi po. Patay tayo sa ating kagustuhan. Ang nangyayari kasi dito, na kung mababasa nyo yung binasa natin sa Acts, yung may ipinakita kay Pedro or kay Peter ang Panginoon na mahabang tela na bumababa sa langit. Tapos andon lahat ng pagkain na meat. Tapos sinabi na, question niya ang Panginoon. Nagsalita ang Diyos question ni Peter, sabi ni Peter, sabi ng Panginoon, Peter, pwede mong kainin ng lahat ng uri ng laman. Pwede mong kainin. Sabi ni Pedro, ayoko nga. Nakalagay yan sa autos na bawal kumain ng laman. Sabi ni Pedro, ayoko nga. Sinabi yan, di ba sabi nga bawal kumain ng laman, Panginoon? Sabi ng Panginoon kay Pedro, lahat ng laman, lahat ng meat ay nilinis ko. Okay? Lahat ng pagkain ay aking nilinis. Ayaw niya, di ba? Sabi ko, ayoko nga. Sabi, makulit talaga. Kung mababasa niya talaga ang buhay na ginagawa ni Pedro, makulit talaga siya, guys. Sa lahat ng apostol, na-realize ko na si Peter, parang, alam yun, parang tayo, yung ginagawa natin sa bawat araw. Oo, siya ang parang makulit sa lahat ng apostol ng Panginoon, okay? So, verse 9 po tayo, magpatuloy tayo. Ito,
Brother, bakit? Mag-share ka ha. Sabi dito, ito ang dahilan kung bakit namatay at muling nabuhay si Kristo para maging Panginoon siya ng mga buhay at mga patay. Amen, di ba? Dito marirealize natin na buhay o patay man tayo ngayon, alam natin na iisa ang Diyos. Amen? Ang tao pong hindi maniwala kayo, kailangan po talaga ng tao, ang patay na sinasabi po dito ay hindi literal na patay guys ha, na like, hindi literal na patay na nandun na sa hell. Kasi wala nang pag-asa yun eh. Yun ay total, alam mo yun ay yung kabayaran ng kanilang kasalanan, kamatayan. Yung patay pong sinasabi dito ay katulad ko at katulad ng mga kapatid sa Panginoon, patay sa kanilang sarili. Pero buhay tayo dito. Okay? Buhay tayo dito, pero patay tayo sa ating mga sarili. Pero buhay tayo sa Panginoon. Yun po yun. Okay? So kung patay tayo dito, kung patay tayo sa mundong to, buhay tayo sa Panginoon. Okay? Kaya ano sabi doon? Kaya ito ang dahilan kung bakit muling namatay at muling nabuhay ang Panginoong Hesukristo. Okay? Para maging Panginoon siya ng patay at buhay. Yes, ang salita na ng Panginoon ng ating sinusunod. Kita nyo ha, ang nakakaawa lang sa mundong ito, ang daming relihiyon. Pero hindi nila malaman-laman kung ano yung kaloob ng Diyos. 'Di ba? Sapagkat hindi Diyos na Diyos natin, na Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob ang sinusunod nila, kundi ang siyang Diyos ng mundong ito. Kaya may sarili silang gospel. 'Di ba? Pero tayo, salita mismo ng ating Panginoon ang ating sinusunod mga kapatid. Kaya tayo sinasabihan, verse 10, o kaya huwag niyong hahatulan o hahamakin ang inyong kapatid kay Kristo sapagkat tayong lahat ay haharap sa Diyos at siyang hahatol kung ano ang ginawa natin ay mabuti o masama. Amen. Kaya alam ng Panginoon ang motibo ng bawat isang tao. Okay? Kung ang ginawa mo ay akala nila ay mabuti, pero deep inside, alam mo yon, alam ng Diyos na babasa ng Panginoon ang motibo ng bawat isa. Ngayon, ang pinapakita mo ay parang mabuti, pero deep inside, mali ang sinasabi ng thoughts mo. Kaya sinasabi dito, mabuti o masama, hahatulan tayo. Guys, hindi po pwedeng, alam mo yon, after natin ma-receive yung grace, meron pa rin tayong conviction about consequences kung ano yung dapat nating gagawin. Diba? Nung na-receive natin yung biyaya ng Panginoon, dyan magpapatuloy kung ano yung lalago sa'yo. Kung pananampalataya o sarili mong desisyon, ego. Diba? After natin malaman ang kalooban ng Panginoon, dito papasok kung ano yung lalago sa'yo. Kung yung pananampalataya mo sa salita ng ating Panginoong Diyos, o itong iyong sariling motibo. Kaya sa Matthew chapter 30 na parable, may sinasabi sa kasulatan yan. Nagulat yung anghel. No, nagulat yung Panginoon nung pumasok siya sa kwarto, sabi niya, ano to? Bakit may lumalagong mga damo? Sabi nung anghel, Lord, you know, someone who parang magnanakaw na dumating at itinanim. Si Satan na yun. Ito na yung pride. Pumapasok na yung pride. Dito na pumapasok yung nawawalan ka na ng conviction. Kasi nawawala yung pagmamahal at pagpapakumbaba mo na alam mong mali. Kaya gossip is number 1 murder in a spiritual realm. Kaya alam mo yun, pag hindi usapang Panginoon, wag na lang. Dito pumapasok, kaya ang gossip in a spiritual realm ay napaka-lala. Kasi dyan papasok ang yung itinatanim ni Satan na weeds na damo. Nagkakameron ka ng sariling pride, nagkakameron ka ng ego. Ngayon, palalaguin yan kung anong lalago sa dalawa. Kung yung pananampalataya mo, o yung, kaya sinabi doon ng Panginoon, hayaan mo na sa mga huling araw ay pareho nating palalaguin yan.
At sa pagdating ng Diyos, kung ano yung makita dyan, alam niya ng Panginoon pagdating sa Judgment Day. Kasi may napanood po akong isang testimony na ang mga tao ay nakaharap sa Kanya. Okay, sa line. Tapos yung body or katawan ng mga tao, parang spirit nga, pero clear, glass. Tapos yung puso nila ay may nakalagay na parang seed. At doon tinitingnan kung lumago yung seed. Okay? At doon titingnan kung yung seed mo ay merong damo. Kaya nakakatakot magtiwala sa sarili. Kaya nga sabi ni Paul sa Philippians chapter 3, even na siya ay may kakayahang magtiwala sa sarili niya, hindi niya ginawa. Why? Kasi nga, wala tayong, alam mo yun, kakayahan sa sarili natin. Even si Paul, sabi ni Paul noon, na even ako may kakayahan ako magtiwala sa sarili ko, pero hindi ko ginagawa. Kaya kailangan tayo ay patay sa salita. Okay? Kaya sabi sa kasulatan, verse 11 po, sapagkat sinasabi sa kasulatan, ako ang Panginoon na buhay ay sumusumpa na darating ang araw na luluhod ang lahat ng tao sa akin at kikilalanin akong Diyos. Sinusumpa, okay? Pag sinabi nating sinusumpa, talagang pag ang Diyos ang nagsabi niyan, mga kapatid, ito ay totoo. Kita nyo ha? Sinusumpa. Talagang sinasabi ng Panginoon. Ang Panginoon na po mismo ang nagsasabi. Kita nyo ha? The scripture say, as surely as I live, say the Lord, everyone will bow before me. Everyone will say that I am God. Okay? So ano pong sabi doon? So each of us will have to explain to God about the things we do. Nakakatakot. Okay? Matakot. Sorry po, may nag-text. Nagba-vibrate yung phone ko. May lindol daw. May lindol. Weather. Oo, nag-notif yung nagba-vibrate. Nag-notif yung aking may lindol daw, guys. Kita niyo anong sabi? Guys, lahat ng ginawa natin, private man o hindi, ihaharap natin sa Panginoon. Lahat talaga tayo. Maniwala kayo, kapatid. Lahat tayo haharap. Magiging fair kasi dito yung Panginoon. Akala ko, kapatid, magiging fair kasi dito yung Panginoon. Guys, even ako, alam mo yon, ihaharap ng Panginoon ang lahat ng ginawa ko. So, whether what I am doing in private or in public, lahat ito ihaharap ng Panginoon. Sa lahat, kasi magiging fair ang Diyos sa lahat ng tao. Kasi siya ay fair God, justice God. Amen? Kaya alam ng Panginoon, nakakatakot kapag ang Diyos lamang ang iyong audience. Okay? Kaya nga sinasabihan tayo ng Panginoon na sa Asaya, kung may oras pa ngayon na hanapin mo ang Diyos, hanapin mo na. Why? It is better to trust the Lord than a person, than a people. Mas mabuting magtiwala sa Diyos kaysa sa tao. At least, ikaw na nagtitiwala lamang sa Panginoon at lumalago sa pagmamahal, darating yung araw na hindi leavened bread ang natanggap mo. Hindi makasalanang pampaalsa ang natanggap mo. Okay? So verse, 13 na po. Diba? Kaya sabi sa verse 12, lahat tayo ay mananagot sa Diyos, lahat ating ginagawa. Verse 13, ano sabi dito? Kaya nga huwag na tayong maghatulan. Sa halip, iwasan na natin ang gumawa ng mga bagay na magiging dahilan ng pagkakasala ng ating mga kapatid. Ito na nga yun, diba? Number 1 na dyan, sa pagkain talaga. Number 1 na sa pagkain. Diba? At saka number 1, pagdating sa kasalanan na ginagawa ng tao. Iko-condemn tayo ng Panginoon ng salita niya na tayo ay masama ang ginagawa. Ngayon ma-offend ka. Magbibigay ka ng verse na no one is righteous. Para po saan yon? Para sa lahat yon. No one is righteous kung ikaw ay
Totoo yon. Pero kung ikaw ay hindi lumalakad sa Panginoon, talagang ma-offend ka. Kaya nga, the Word of God is alive and active. Okay? Kaya nga ngayon, binigyan tayo ng bagong way doon. After nung no one is righteous, anong sabi doon? Hindi kasi binabasa ng buo yun eh. May kasunod kasi yun. Sabi doon, and now, God, anong sabi doon? Giving us a new way to be righteous. Diba? And His name is Jesus Christ. Pinuputol kasi yung verse. So, ibig sabihin, may way ang Panginoon para maging righteous sa paningin niya, which is the Lord Jesus Christ. At paano po yun? Believing to His living word, okay? Buhay na salita. So, magpatuloy po tayo. Verse 14 po. Dahil nakipag-isa na ako sa Panginoong Jesus, alam ko na wala talagang bawal na pagkain. Pero kung inaakala ng isang tao na bawal ang isang pagkain, dapat huwag niyang kainin. Ikaw, alam mong bawal. Kunwari, nababagabag ka. Alam, paano gayon? Sabi ng aking pastor, sabi nung napakinggan ko, bawal daw eh. So, ikaw naman nanampalataya, kung alam mong bawal, huwag mo nang kainin. Bakit? Kasi sinasabi sa kasulatan, kung nasasaktan ng iyong kapatid dahil sa kinakain mo, hindi na naaayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. So, ibig sabihin, kung mamamersecute ka, ikaw na hindi kumakain ng laman or meat, okay? Kunwari hindi ka kumakain ng meat, ang kinakain mo ay salad, okay? Vegetarian. May suka sa salad, okay? Vegetarian. Mananampalataya, nakakita ka ng iyong kapatid sa Panginoon na kumakain ng meat. Ay, bawal yan. Sinabi sa ganito, ay talagang dakdak agad, dakdak. Kita mo anong sabi dito? Sa verse 15, huwag mong ipapahamak ang kapatid mo kay Kristo dahil lang sa pagkain. Kasi inaalis mo yung peace niya. Inaalis mo yung kapayapaan sa kanyang pag-iisip. Ano po ang sabi dito? Dahil namatay din si Kristo para sa kanya. So kung yung taong yun ay nakain ng baboy, nakain ng baka, nakain ng kambing, nakain ng kuneho, wag mong hamakin. Okay? Kasi nga po, sinasabi sa kasulatan na ang Panginoong Hesus ay namatay din para sa kanya. Okay? Verse 16, huwag mong gawin ang anumang bagay na itinuturing ng iba na masama kahit na para sa iyo ay mabuti. So, alam mo ang mabuti. Tapos sasabihin mong masama, nagkakasala ka. So, wag mo nga hamakin. Okay? Kaya tayo sinasabihan sa salita ng Diyos sa English na don't allow what is good for you to become something they say is evil. So, pag alam mo yung tama tapos hindi mo ginawa, nagkakasala ka. Okay? James chapter 4 or 5, binanggit yan doon. If you know what is good and you do not do it, you are sinning. Kapag alam mong mabuti yung isang bagay at di mo ginawa, nagkakasala ka. Okay? So kung hahamakin mo yung kapatid mo at sasabihin mong ganyan, bawal yan, bawal to, bawal ganyan, nagkakasala ka. Okay? So ano pong sabi dito? Verse 17. Magpatuloy tayo. In God's kingdom, what we eat and drink, ito na yon is not important. Ano man ang ating ginagawa, ano man ang ating, alam mo yon, iniinom, kinakain, ano mang ating ginagawa sa mundong ito, na labas, alam mo yon, na hindi naman kaangkop, dahil naman ito ay, alam mo, ang gusto ng Panginoon, ay katawan mo na mamuhay ng maayos. Ano man ang ginagawa mo, what we eat, what we drink is not important. Here is what is important. A right way of life and peace and joy. All from the Holy Spirit. Ano pong sabi? Ito ang tunay. Ito ang dapat. Ito ang kagalakan. Ito ang maayos. Ang gusto ng Panginoon, hindi mahalaga kung anong kinakain natin, anong ating iniinom. Dahil sa kaharian, the kingdom of God. Where is the kingdom of God? Inside of you. Okay? Hindi tungkol sa pagkain, inumin, kundi tungkol sa matuwid na pamumuhay. Okay? Matuwid po ang gusto ng Diyos.
Pag sinabing matuwid na pamumuhay, inaalis mo na yung mga bagay na ayaw ng Panginoon. Kaya kayo lagi kayo magbasa ng salita ng Diyos, okay? Magandang relasyon sa isa't isa. Yan ang gusto ng Panginoon. Meron kang maayos sa pamumuhay, matuwid sa Kanya. May maganda kang relasyon sa isa't isa at kagalakan mula sa banal na Espiritu. Verse 18, ang naglilingkod kay Kristo sa ganitong paraan ay kalugod-lugod sa Diyos at iginagalang ng kapwa. Amen. No? So, totoo po ito mga kapatid. Pag ikaw ay namumuhay ng maayos, hindi ka nakikitang nagtutwerk sa TikTok tapos nagpo-post ng kung ano-anong salita ng Diyos. Kahit ako hindi ako maniniwala pag ganun yung isang tao. Ang dami kong nakikita, no, nag-share sila ng mga word of God. Pag inisto ko yung nakita ko nag-share siyang word of God. Talagang ang lalim, ang word of God. Pag sinilip ko ngayon yung kanilang profile, ano gayon? At may mga nakasexy na ano gayon? May mga nakamay day na gayon. Diba? Hindi, mani, bawal yan. Kaya nga sabi doon, matuwid na pamumuhay. Abay, ang kitang-kita, nagsishare ng word of God. Ano kayo, pag in-scroll mong gayon ng my day, Mama's gasan na naman. Ano kayo on? Hindi matuwid yan. Okay, bawal. Bawal nga ni. Dito mo makikita, tapos scroll pa scroll. Ano gat nagsishare ng mga kaiban na allowing manalo ng iPhone? Ano kayo on? Tapos scroll pa uli, scroll pa ba? Abay, may mga politics na ano kay halo-halo eh. So doon pa lang walang matuwid. Hindi ka matuwid sa mata ng Diyos kasi hindi ka patay sa pananampalataya sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang dami ko. May nakita rin ako, para siyang, hindi po ako nanguhusga ha. Ito po ay base sa nakikita ng aking mata. Kasi yun ang ginagawa nila. So doon pa lang masasabihan sila ng Panginoon na hilaw. Kasi yun ang nakikita ko eh. So nire-reflect ko lang sa kung paano sila. Kasi lukewarm, papatak yung lukewarm. Sinabi na ng Panginoon, hindi ka pwedeng maging hot or cold. So ibig sabihin, hilaw spiritual. Kailangan mong iisa ang iyong pag-iisip. Okay? Aba ay ang kita mo talagang may mga share na mga word of God. Scroll. Ano, bakit mamaya may mga share na ng politics nakikipag-away pa sa mga politician? Doon pa sa ano ganyan, bakit ito? Tingin lang ulit ako, tingin. Pag scroll ko ulit, may post na. Ganyan. Ay, naglalag ako. Naglalag po ako. Hello, Zeng. Ay, hindi daw, guys. Mga kapatid, hindi daw. Eto ba? Kaya ayokong mag-stalk talaga ng mga tao sa Blue App. Yung mag-share sila ng Word of God, tapos, ang mostly na nakikita ko ngayon is, mostly ang nakikita ko kasi ngayon na puro parang nagiging lukewarm. Puro lalaki ang nakikita ko ngayon. Na lukewarm. Oo, yung parang share ng salita ng Diyos, pero nagko-comment siya sa mga, alam mo yun, yung mga thirst trap na makikita mong post. Ganon. So, hindi po yun kaloob sa Panginoon, mga kapatid, kasi hindi siya matuwid na pamumuhay sa Diyos. Okay? Kasi sa kaharian ng Panginoon, ang mahalaga ay matuwid na pamumuhay at magandang relasyon sa kapwa. Kaya sabi ko nga sa inyo, pag ako nakita nyo nag-post, Brother John Ray, magandang gabi po. Pag ako nakita nyo nag-post na naging worldly ulit ako, nagtititiktok ako na pag ako nakita, i-unfollow nyo ako mga kayo. I-unfollow nyo po ako.
Ako mismo ang magre-rebook sa sarili ko. Okay? Pag ako nakita niya nagpo-post ng ganyan, i-unfollow niyo ako. I-rebook niyo ako. Kasi nakakatakot yan. Okay? Kaya sabi dito, verse 18, magpatuloy po tayo. Ang naglilingkod kay Kristo na ganitong paraan ay kalugod-lugod sa Diyos at iginagalang ng kapwa. Amen. So, kita natin kung paano natin respetuhin ang bawat isa sa bawat araw kasi tayo ay nananahan ng ayos sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? Verse 19 po, sabi dito, kaya pagsikapin nating gawin lagi ang mga bagay na nagbibigay ng kapayapaan at makakapagpatibay sa isa't isa. Amen. Kaya nga natin laging ginagawa ito, itong ating pagkikita-kita sa bawat gabi, pag-share ng salita ng Panginoon. No? So dito tayo ay tumatatag at nagbibigay ng kapayapaan sa bawat isa. Huwag mong sirain ang pananampalataya ng isang iniligtas ng Diyos nang dahil sa pagkain. Actually, never talaga ako nang himasok pagdating sa pagkain. At never ako nang himasok lalo na pagdating sa hindi kaloob ng Panginoon. Pero ipangihimasukan ko yan lalo na kapag ang tao ay walang peace. Diba? Wala lang ang peace yung mga tao tapos puro enjoyment pa. Diba? Nakakaawa yung nangyayari sa mundong to. Puro paghihinag peace, pagdurusa ang nararanasan ng mga tao dahil sa maling turo. Okay? Kaya sabi doon, huwag pang himasukan lalo na pagdating sa pagkain. No? So verse 20 po, huwag mong nasa na pala tayo? Verse 20 nga po na. So, okay, verse 20. Huwag mong sirain ang pananampalataya ng isang iniligtas ng Diyos ng dahilan sa pagkain. Lahat ng pagkain ay maaaring kainin. Pero ang pagkain na ito ay masama kapag naging dahilan ito ng pagkakasala ng iba. Ano ang pagkain na nagbibigay pagkakasala sa iba? Brother Flesh, pero ano yung pagkain na nagbibigay pagkakasala sa iba? Amen, pagkain na fiesta, part of yung parang inaalay sa Diyos, idolatry. Oo, pwede. Amen yon. Yung hindi mo inaakalang na isasalin sa'yo. Yung hindi mo alam na isasalin sa'yo. Galing sa nakaw? Yes. Nasabi ko na siya kanina. Alin to guys? Maganda to. Ito mga sabi dito, huwag mong, pero ang pagkain nito ay masama kapag naging dahilan ito ng pagkakasala ng iba. Yes, Diyosan, part, oo tama, part yun ng nawala tuloy yung wait lang guys, nawala yung sagot. Nasa isip ko, live and bread. Ito na yun, yung nag-share ka ng salita ng Diyos, pero hindi mo inaayos yung buhay mo. So dahil dyan, lumalaganap yung pangpaalsa. Yung itinuturo mo, isinishare mo sa kanila. Yes. Diba? Ikaw, gumagawa ka ng mga kasalanan, napatago. Okay? May dinadamay ka pang ibang tao. Ngayon, mag-share ka ng salita ng So ito ang nagiging dahilan kung bakit ang live-in bread ay laganap sa mundo. Okay? Kaya sabi dito, verse 21, magpatuloy tayo, maling turo. Hypocrite. No? Mas mabuti pang huwag nang kumain ng karne o uminom ng alak o gawin ng isang bagay kung iyon ang magiging dahilan ng pagkakasala ng iyong kapatid. Bakit ka iinom ng alak? Para, alam mo yon, ibuhos na ang beer. Diba? Lak-lak pa more. Tapos nakakita ka ng alam ko, parang ikinang sa iyong mata. Magdalena. Diba? So, anong nangyayari dyan? Binibigyan mo lamang ng pagkakasala
Hindi lang ang iyong sarili, kundi ang ibang tao. Totoo to mga kapatid. Pag may ibang tao, no? Iinom ka. Mag-iinuman kayo. Iba ang pag-iisip ng tao pag may alak. Totoo po yan. Why? Nanggaling ako sa worldly na pamumuhay, mga kapatid. Alam na alam ko na ang lakas ng loob natin, ang lakas ng loob ng isang tao kapag may alak. Di ba? Malakas ang isang loob ng isang tao kapag umiinom ng alak, mga gawaing makamundo. Kasi danas at danas niya yan. Kaya kung yan ang magiging dahilan ng pagkakasala, wag mo nang gawin. Okay? Kaya sabi dito, verse 22, magpatuloy tayo. Kaya ano man ang iyong actually guys, pamula po nung nakilala ko yung Panginoon, kasi ano ako occasionally nainom din ako before. Occasionally lang naman to. Nainom din ako before. Tapos yun, i-share ko lang. Pag umuwi yung ex ko galing barko, kunwari magkasama, nung time na nandito siya, nung kami nagkasama, nag-live-in, nag-iinom kami, like, alam mo yun, nagkakentuhan while nag-iinom, ganun talaga. At alam mo na iba ang tama pag ganyan. So, kung yan ang magiging dahilan, huwag mong gagawin. Kasi, nasa time tayo na nasasaktan na natin ng sobra yung Panginoon. Maniwala po kayo. Nasa time tayo kung sa anong oras na ito ay talagang sinasaktan natin. Evil times kasi to, ng sobra ang Diyos. Nasa time tayo ng evil times, mga kapatid. So talagang hindi natin kayang kontrolin ang ating mga flesh dahil sa kasamaan na nangyayari sa mundo. Kaya tayo sinasabihang flee, takbuhan mo. Okay? Kaya sabi dito verse 22, kaya anuman ang iyong paniniwala sa mga bagay na ito, ikaw na lang at ang Diyos ang dapat makaalam. Okay? So, pagdating sa pagkain, hayaan mong ikaw at ang Panginoon na lang. Huwag mong panghihimasukan ang buhay ng ibang tao. Okay? Huwag mong panghihimasukan about ang pagkain sa buhay ng iba. Hayaan mong ikaw at ang Panginoon na lamang. Verse 23, pero ang sino mang kumakain ng may pag-aalinlangan ay nagkakasala dahil hindi na ito ayon sa kanyang paniniwala, sapagkat kasalanan ang anumang bagay na ginagawa natin na hindi ayon sa ating paniniwala. Grabe. So, ibig sabihin, ang lahat talaga ng ginagawa ng tao na labas sa kalooban ng Diyos ay kasalanan. Grabe, mga kapatid, kinikilabutan. Parang gusto kong malumpo. Yung parang nalulumpo yung paa ko. Yung parang ang paa ko, hindi ako makatayo. Kasi, ang lahat talaga ng ginagawa natin outside of the will of God, kasalanan. Ay, Panginoon, kaawaan mo kami. Kita nyo ha, ang sino mang kumakain na may pag-aalinlangan sa kinakain niya, kunwari baboy or veggies lang, parang nag-aalinlangan ka, nagkakasala ka doon. Kasi kita nyo anong sabi ng Diyos, sapagkat kasalanan ng anumang bagay na ginagawa natin na hindi ayon sa ating paniniwala. So, ibig sabihin, kapag yan ay against sa kagustuhan ng Panginoon, kasalanan. Ang hirap na. Panginoon, tapusin mo na kami. Grabe no. Hindi, minsan iniisip ko, alam ko na naman. Alam na natin ang mali at hindi. Diba? Alam na natin ang mali at hindi. Nandyan si Satan para item ka. Alam mong mali. Ang hirap. Minsan gusto ko na lang magda-dance, diba? Like, dinidisiplina, ang lala ng disiplina talaga ng Panginoon. Yes, talagang disiplina, diba? Ang lala ng disiplina ng Panginoon. Dito pa lang sa ating pag-iisip, dinidisiplina na tayo eh. Okay? Dito pa lang sa ating kaisipan, dinidisiplina na tayo. So, pag may pumapasok talaga dyan na may something nakakaiba, ang hirap mga grabe, alam niyo ba, araw-araw akong nahihirapan. Araw-araw akong parang, alam mo yan, may daladala sa aking sinapupunan. Ayoko na. Kasi ang hirap talaga. Okay, so dito po natatapos ang aking talata, ang aking pag-share mga kapatid. Baka po may gustong mag-share na sunod. Tita Ann, mag-share ka?
Ay, pwede po. Ako po, habang wala pa po customer. Sige po, brother. Sige, brother Hindi John. pa kaya Yes, mabilis po. Sige po, no, mag-share po ako ngayong gabi. Kasi nga, parang nakaka-addict lang talagang mag-share salita ng Panginoon. Parang kinukundi ka ng Panginoon sa bawat salita. Is maano ko lang din po yung sinabi na liwanagan lang din po ako kanina, no, doon sa shinare nyo po sa salita ng Panginoon, Sis Christine. Tama nga naman po yun. Kung yung isang tao ayaw kumain nito, is wag mong tawag dito, wag mong pakialaman. Okay, may kanya-kanya. Sample sa'yo, kain ka ng may dugo, kami hindi. So, may kanya-kanya kasi tayong tawag dito ba? May kanya-kanya tayong pagharap sa Panginoon, di ba? Pagdating ng panahon, kung yun yung nakakabukal sa yung kalooban, yun yung sa'yo. Kung ito naman sa amin, ganun. Ang pinaka-main reason doon is respeto ba, kumbaga, sa bawat isa, no? Tama po yung ganun. So, walang mag-aaway kung ganun may respeto sa bawat isa. Tama po. At tugma rin po itong kasing ko ngayon verse is makikita po sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14 hanggang 18 po. 2 Corinthians chapter 6 verse 14 ang pakikisama sa mga di sumasampalataya po yung nito ang kabuuhan. Babasahin ko po sa verse 14. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Maari bang magsama ang katwiran at ang mga kalikuan o kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Maari bang magkasundo si Kristo at ang Diablo? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? O di kaya'y ang templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Hindi ba't tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila. Amen. Ang Diyos mo nagsalita nun. Humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Iwasan ninyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging mga anak ko, sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Amen po. Dito po nabasa ko po kasi ito parang sa ko ba na tama nga naman po. Hindi naman po tayo talaga namimili ng tao. Hindi po tayo nang-judge ng mga tao na tawag dito mga taong nasa sa mali. Pero po, ang pinaka main point po kasi is yung kung ano po yung ginagawa nila is hindi po dapat talaga natin pakisamahan. Kung ano po yung kamalian nila is hindi po tayo dapat talaga is makisawsaw. Amen po ba? Hindi po tayo pwedeng doon sa kanila kasi nga iba ang pinili ng Diyos at iba ang mga tao na nasa mundo. Pwede mo silang shiran pero hindi ka po pwede talaga makisama sa kanila. Mahigpit po na bilin ng Diyos. Babasahin ko po huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Kasi minsan yung mga Christian pag nasa school or pag nasa trabaho, tapos pag nakikita mo, wala nang pinagkaiba. Kung dun sa school, nagmumura yung mga classmate mahilig sa mahilig sa yung Brazilian dance na talagang sobrang uso ngayon. Nakikita mo, uy, aba, ganun din. Kaya mahirap ng paniwalaan. Amin po ba? Tas pagdating sa simbahan, banal-banalan, ganun, parang talagang nakakatakot lang talaga pag ganun. Kasi nga, ako testimony ko, may nakikita talaga ako kasi dito sa tindahan na pinagtatrabuhan ko, may tindahan din sa harap. Talaga, ma-share ko lang po, is yung people po talaga sa church is talagang nanlumo ako or something na nasaktan or something na parang na-disappoint na hindi ko alam kasi kung nasa simbahan kasi kung titingnan puting-puti yung dress. Grabe pag
pag magmamano sa mga pastor, sa mga leaders, is talagang makikita mo pong napakabuti, napaka mabuting babae. Pero nung nashock po ako nung nakita ko po talaga isang kasama po is bumili po talaga sila ng bumili sila ng alak, sila pa bumili ng pulutan. Ang lahat ng sinasamahan is naka-yosi, naka-vape. Tapos kung ano kahinhin po sa simbahan is ganun po kaingay sa labas. Talagang hindi niya po siguro ako nakita, pero ako kitang-kita po ng dalawang mata ko, hindi niya po siguro ako nakilala. Pero ako po is talagang na-recognize ko siya at kilalang kilala ko. Kaya ganun, parang nanlumo ako, bakit ganun? Tapos pagdating ng Sunday, pag search ko na naman ng, siyempre lumalabas sa wall, yung mga dumadaan, naka-white talaga, every church talaga yan, naka-white talaga. Hindi ko po sila ginajudge. Pero yun po yung masakit Yun po yung masakit kasi nga, we are Christians but sometimes, pag wala na sa simbahan, is nakakalimutan ang pagiging isang Kristiyano. Nakakalimutan. Kaya nga sabi niyo, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya, parang kapareho ninyo sila. Amen? Maaari bang magsama ang katwiran o ang kalikuan? Sobrang hindi po. O kaya ang liwanag at ang kadiliman, hindi po talaga pwedeng maghalo. Ang tawag dito, tubig at langis. Amin po ba? Talagang aalsa ang langis, ang tubig ay lulubog. Ganun. Parang di po talaga sila magko-combine. Talagang magse-separate po talaga sila. Ganun po ang gusto ng Panginoon. Kung ikaw ay pinili ng Panginoon, ikaw ay talagang se-separate sa kung ano yung nasa. Ako po talaga dati is dami-dami ko pong kaibigan. Yung iba nakakotse pa. Pinupuntahan ako sa boarding house kung saan ako nakatira, bahay namin. Lahat ng bar dito dati sa Jensen is talagang nalibot ko na yan. Kahit nung sinabi ni Sis Christine, yung mga may patay sindi na bar, is napasukan ko na yan. Yung parang ang lalaswa nung nasa harapan mo, yung nagsasayo sa tubo, palalaki yung tiyan, dapat talagang sobrang nung nakilala ko na si Chris, talagang nandiri ako sa sarili ko. Talagang sobrang nandiri ako sa sarili ko. Ganun po. Kasi nga, hindi ko pa alam dati na mali pa talaga yun. Mali pa na talaga. Pero nung pinili ka na ng Diyos, may liwanag ka na, nakikita mo na, kasi open na yung spiritual eye na alam mo na yung tama at mali. Although natitisod ka, kasi nga naglalakad pa tayo, talagang matitisod tayo, pero hindi ka na po lumulubog. Hindi ka na po lumulubog sa putik kung saan ka dati. Ganun po kabuti ang Diyos. Kaya pabasahin ko po. Humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Sino po ang nagsabi? Hindi po tao. Hindi po yung teacher mo, hindi po yung nanay mo, kundi ang nagsabi po na mahigpit is ang ating makapangyarihan na Diyos. Sabi ng Panginoon, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Iwasan at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo magiging mga anak ko. Sabi ng Panginoong makapangyarihan. So, napakaganda po, no? Iwan ka man po ng lahat. Iwan ka naman po ng best friend mo. Iwan ka ng mga sino-sino dyan pinagkakatiwalaan mo. Ang pinakamahalaga po kasing gift doon is ituturing ka ng Diyos na kaniyang anak. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Di po yung nababayaran ng millions. Di po yung nababayaran ng billions. Amen po ba? Napakagandang regalo ng Panginoon. Yung tatanggapin, napakagandang salita, no? Tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo. Napakagandang, grabe. Kung may isip lang sana ng tao, no, na gaano kaswerte ang isang tao na magiging ama niya ang Panginoon. Ituturing kang anak ng Diyos. Napakaganda. Walang kasing hindi mo ma-explain yung kasiyahan, hindi mo ma-explain kung ano yung nasa loob-loob mo. Parang ang saya lang na magiging anak ka ng Diyos at siya ang ama mo. Dati po talaga, mas maano ko rin po ang verses na ito, no? Doon po sa mga siguro dito may mga hindi na single, may mga nobyo na or something, may nobya, hindi na po taken na po. Siguro ganun. Kasi nga minsan din is yung yung tawag dito yung trending, parang trending pa rin ngayon na
sa mga Christians na kahit yung nanliligaw sa kanya is unbeliever, alam niya yung mali na ginagawa kasi nga unbeliever, hindi masama sa church, kahit anong gawin, hindi talaga, is maghahanap talaga din siya ng rason kasi pagdarasal ko pa rin yan, ano ko pa rin yan, ipapanalo ko pa rin yan sa Panginoon, mababago pa rin yan, madadala ko rin yan, pero ilang taon na, ilang years nang naging sila, pero hindi pa rin nadadala sa Panginoon. So, dahil sa sariling kagustuhan ng laman, dahil sa sariling kagustuhan ng sarili, talagang nagpapatay mali na lang talaga. Kahit hindi na talaga, kahit hindi pwede, kahit ilang beses nang gusto ng Panginoon na talagang maghiwalay, gusto ng Panginoon na talagang mag-separate, is nilalaban. Kaya sabi ng Panginoon, sige, mapahama ka dyan. Sige, ayain kita sa gusto mo, dyan ka masaya eh. Basta walang sisihan ha, ay ganun ba? Pagdating sa huli, makikita mo, iyak, akala mo na nadala sa sermon ng pastor, pagpa-forward, hindi pala kasi nga hiniwalayan. Yun, parang hindi na nagiging genuine yung pag-worship ba? Akala mo sobrang iyak, yun yung nakikita ko sa simbahan kasi talaga eh. Sa mga young people, akala mo talaga is, tawag dito, nakukonvict ng Holy Spirit, hindi pala. Kasi nga, na broken hearted lang, kasi nga mali yung pinili. Mali yung sinamahan na hiningi. Kaya nga sa mga single dito, no, kung may mga single man, kasi ako talagang hinihingi ko sa Panginoon yung talagang babae talaga na yung makakasama ba, hindi naman sa pang-ano, no, talagang yung ang pinaka ng naging pastor ko before is ang pinaka naging advice niya sa akin talaga, kung hahanap daw o maghihingi ako sa Panginoon ng isang babae, is yun ng babae, hindi wag ko daw sabihin na maganda, ganito, ganyan, hindi daw. Ang pinakahingin ko daw sa Panginoon is yung babae na hindi mo na kailangan pasabihan every Sunday na magsisimba tayo. O yung babae na hindi mo na kailangan sabihan na magdi-devotion tayo. Hindi na ikaw, hindi ka palaging nagsasabi sa kanya na magdasal ka ha. Hindi ka palaging nagsasabi sa kanya na mag-devotion ka o magsali tayo ng mga ganito. Hindi. Siya mismo, alam niya sa sarili niya na may kailangan, na may obligasyon sa Panginoon. Yung ganon talaga yung pinagdarasal ko sa Panginoon, yung babae na hindi mo nakakalad ka rin papuntang simbahan, kundi siya na mismo magsasabi sa iyo pag nangihina ka or hindi yung babae na tawag dito or lalaki ba, hindi na hindi yung babae or lalaki na dadalhin ka sa kung saan, dadalhin ka sa ganito, tuturuan ka ng ganito, tuturuan ka ng ganyan, which alam mo na hindi siya tama, pero minsan kasi nga nangihina sa flesh, nangihina sa laman, talagang sumusunod kasi nga ang word naman ng pinano is mahal ko talaga siya eh. Siguro may intindihan na ng Panginoon, dinamay pa ang Panginoon minsan. Yun, dinadamay pa yung Panginoon, dinadamay pa yung salita. Sabi nga ng Panginoon is, God is love. So dapat mahalin ko to kahit gaano pa siya katarantado, kahit gaano pa siya kawalang hiya. Kasi nga, God is love. Yun po, di ba, na nagiging mali po. Dapat po talaga is nakaka-bless lang po yung nakikita natin minsan, no, na may mga magkasintahan or nagkatuluyan na talagang pinagkaloob ng Panginoon. Kasi nga po, may isang testimony po, before po ako mag-end, no, may isang testimony po kasi, totoong true story po siya sa Davao. Ganito po kasi yun. Yung isang lalaki is Christian sila. Tapos ever since hindi siya nagka-girlfriend. Tapos pumasok siya ng Bible school. Doon sa Bible school, dasal siya ng dasal, Lord, talagang totoo po ito. Lord, paglabas ko po sana ng Bible school, pag nakagraduate ako, naging pastor ako, pakilala mo sa akin yung babaeng ibibigay mo sa akin para makasama ko sa ministry. Yun yung dasal niya palagi. Tapos isang gabi daw, hindi ko na lang sasabihin yung pangalan ng pastor at yung pastora. Isang gabi natulog siya, tapos ng naginip siya ng isang simbahan, pumasok sa isang simbahan, Christian na church.
pumasok siya. Tapos, may nakita siya doon sa pulpit na babae na nakatalikod, naglilinis. Naglilinis, pero hindi nakaharap. Tapos, lalapitan niya sana, tapos may nagsalita sa kanya na, wag mo muna siyang tatawagin. Tapos magsulat ka sa isang papel pagkagising mo. Ang isulat mo, pwede ba kita maging asawa? Pagkagising niya, yun yung ginawa niya. Nagsulat siya sa isang papel hanggang graduate siya ng Bible School. Sa totoo po talaga, kasi pag sa pananampalataya at sa Panginoon ka po talaga, yung heart mo talaga sa Panginoon, after niyang makagraduate, syempre naghahanap siya ng isang church. Pumasok sa isang church. Para sa isip niya ba, gusto niya hanapin yung church. Tapos na-amaze siya kasi nga daw nakita niya yung church exactly doon sa panaginip niya. After nun, is kung ano yung sa panaginip niya, is yun yung nangyari. Tapos talagang nakita niya yung babae, parang naging reality yung panaginip niya ba. Tapos may nag-convict sa kanya na wag mo muna siya talagang lalapitan. At believe po, yung babae po pala na naglilinis doon sa pulpit na nakatalikod, is yun din po pala yung panalangin niya. Tapos may nag-convict din po sa kanya na nandyan na sa likod mo yung lalaking ibibigay ko sa'yo. Ganon, yung babae po habang naglilinis pala, umiiyak pala siya kasi nga, parang pinagtagpo talaga sila ng Panginoon, hindi lang sa flesh, hindi sa sariling kagustuhan kasi maganda siya, hindi. Naghintay sila ng conviction na pwede na siyang lumingon pag sobra po daw nakaka-bless kasi paglingon po ng babae, nakita po ng lalaki, talagang umiiyak siya. Doon na po, wala pong ligawan na nangyari. Oo, super blessed po ng church nila ngayon sa Davao. Kasi nga, parang sinabi po kasi sa amin yun, pero wag po namin, gusto po kasi nila maging sikreto ba. Pwede namin ikwento, pero wag namin ibanggit kung ano yung name nila. Yung ganun, yung nirespeto din po namin ba. Ayaw po kasi nilang kayong parang iduluhin sila ng tao or something na parang pagkaguluhan, parang ganun, gagawa ng kwento sa mga social media, hindi po. Yan po yung sabi. Wag pong yung pangalan nila. Yan po. Talagang napaka-bless kasi nga hindi sila nagmadali. Talagang hinintay nila kung ano yung gusto ng Panginoon. Yun din po sa word. Minsan nagkakamali po yung isang Kristiyano kasi nga sinusunod yung flesh. Sinasamahan yung hindi dapat samahan. Pinipili yung hindi dapat piliin. Kaya yun nagkakamali. Pero kung talagang magbabasa ka ng salita ng Panginoon, sino nga po ba yung Isaac po ba yun? Yung nanligaw ng, kung Jacob. tama po. Si Jacob po na kay Rebecca ba yun? Tama ba ako? Or hindi? Rachel. Ay, kay Rochelle, oo. Hanapin mo yung Jacob ng buhay mo ba? Sa generation to, brother, parang ang hirap makahanap ng Jacob. Ang mahanap Kaya mo, nga. hindi na Jacob, Adonis. Yun talaga po, Sis Christine. Ang hirap po talagang maghanap din ngayon ng Rachel sa panahon na to. Ang hirap din yung talagang maghihintayan. Kasi nga po, ako, before ako mag-end na talaga, is ma-share ko lang, dati talaga is, nung wala pa ako sa Panginoon, is hindi naman po ako sobrang babaero. Siguro nga lang po, hindi lang po tumatagal yung nagiging girlfriend ko ng 2 buwan. Siguro may mga maabot ng years. After po kasi mag-break up, talagang nanliligaw kaagad ako ng iba. Hindi po ako nanliligaw nung may girlfriend pa ako. Pero pag nag-break up, talagang nanliligaw na. Ganun, pag hindi naging perfect na ganito yung relationship, break agad. Pero kalaunan, may girlfriend na naman. Parang ganun ba? Ganun naging buhay ko. So, sobrang dumi. Sobrang mali. Every time na, kaya nga po ako na bumagsak talaga na sobra-sobra pong bagsak. Hindi ko po kinakahiya yun. Grabing pagka-fail ko po. Kung ano po yung naranasan nyo po, i-share ko po sana nung yung naranasan nyo po, Sis Christine. Ako din po, is talaga kaya ako is naglaylo din sa pagiging pastor ng almost 2 years. Kasi nga po, di ko po ikakahiya ito kasi totoo ito. Na-post din po ako sa social media. Pero hindi po siya ganun kalala. Doon, sinira lang po ako sa mga kaibigan kong pastor, sa mga teachers ko, sa lahat ng mga simbahan na nakakilala. Yung mga private conversation po namin, which is mali din po naman. Ako lang po naman pong ding mali.
parang ano lang din po ng Panginoon sa akin ba, palo, para ako'y magising, Sinambal para ka ako ni ay, Lord. oo Brother po, Jan opo. Yan yung ginawa sa akin ng Panginoon eh. Kasi ang nangyari kasi sa amin, lahat ng pumapasok kasi dati sa amin sa live, actually dumaabot dati yung viewers namin ng halos 300 a day. Ngayon pag may pumapasok sa live, 200, 300 pumapalo talaga dati dyan. Yung pag nagla-live kami. Ngayon, halos nabibigyan namin ng peace at katatagan yung mga tao. Kaso may time na kasi na parang pumapasok sa amin na parang, alam mo yun, pag yung kunwari, magtatanong sila or parang magbibigay sila ng, yung parang mamumersecute sila, pinapatulan namin. Yun yung nangyari sa amin eh. Parang, hinambol, talagang ihahambol ka talaga ni Lord. Yun yung nangyari. Yun parang gano'n. Kaso ang nangyari, hindi kami guilty. Parang ang nangyari kasi sa amin, brother, the more na kumalat yon, the more na grinab namin siya para ipalaganap yung kingdom gospel. Parang hindi kami tumanggi yung gano'n. Sige, brother. Ang sa akin naman po kasi nun is, yung ex ko po kasi dati is talaga dapat magpapakasal na kami, nasa Zamboanga kasi siya. Okay na kasi kami, papunta na po akong Zamboanga, nakaloan na po ako dati dun sa pag-ibig ko, nakaloan na po ako, may pera na po. Talagang, as in, yun na lang, days na lang talaga yung hihintayin. And then, may ministry din ako dati dito sa amin, Malago naman, ganun. Yung pagkakamali ko kasi is nakapag-login ako sa ibang account ng nakichat ako, sinalobat yung cellphone ko. Hindi ko akalain na trinidor ako nung nilaginan ko. Binuksan yung messenger ko, nakikita doon yung mga, sa amin lang sana yung private namin kasi nga talagang sobrang ano na kami, yung tawag dito nung parang, yung sinishare ko ngayon ba, parang nagiging kampante na kami kasi ikakasal na kami soon. Parang, Okay, brother. oo, So, may dun sa private Parang oo, dun may sa private. babae. Oo, may private conversation kami. Brother, Sobrang mali mali yun. siya. Alam ko mali. Oh, yung mali. Kaya nga na-realize ko din sa last, kung hindi din ginawa ng Panginoon yun na ginamit yung tao na yun para mabulgar po yung katarantaduhan ko rin, is hindi po hindi po talaga pong napaabuti lang ng Panginoon kasi hindi ko po inisip yun hindi ko po inisip siya na sumpa or something. Inisip ko po siya na pagpalo po ng Panginoon kasi doon ko po naramdaman talaga yung pagmamahal ng Panginoon. Grabe. As in, hindi namin, 4 days kami pumupunta ng mama ko sa 4 days kami pumupunta ng mama ko sa police, lahat na investigation para ma-detect kung sino yung sino yung nag-hack, sino yung nag-upload every night, sino yung talagang naubos yung pera na sana ipapakasal namin dalawa, magpupunta ako sa Zamboanga, punta yung pamilya ko doon, naubos yung lahat. Muntik-muntikan na mamatay yung mama ng ex ko kasi nga inatake sa high blood kasi chinachat yung mga kapatid niya na babae, ganun. Sobrang dami ng galit sa akin. Yung ibang mga pastor, sobrang nagchat-chat na sa akin, anong nangyari sa iyo? Bakit ganyan ka? Ganyan. Ang dami na, halos ayaw ko na po lumabas ng bahay. Gusto ko na po mamatay, gusto ko na pong, as in, ang ginawa ko lang po talaga, naninindig po yung balahibo ko, nandun ako sa likod, may duyan kasi kami sa likod, madilim. Halos, pagkabukas kasi nun, wala na talaga kami pera ng mama ko umiiyak na. Ako din, hindi ko na alam kasi mag-upload na naman mamayang gabi, di ako makatulog. Share ko lang po talaga to Tapos malalaman niyo po kung gaano kabuti ang Panginoon. Ang ginawa ko po, doon po ako sa duyan, umiyak ako, sabi ko, Lord, nagpapakumbaba po ako sa iyo. Alam ko po, pastor ako, nagkamali kami dalawa. Kasi worshiper din po kasi yun eh. Worshipper po kasi siya, nagkamali kami dalawa. Hindi dapat namin ginawa yung gano'n. Hindi dapat kami nagpadala. Ano yung gagawin ko, Panginoon? Ano yung gagawin ko, Panginoon? Sabi ko, sa dasal ko, bigla ba naman ako may narinig? Narinig talaga na boses na sabi, pumunta ka tipunin mo ang lahat ng nananampalataya sa lugar na yan, na pinagkalooban ng kaligtasan, tipunin mo sila lahat. Yung whole congregation po, totoo po talaga yan, Sis Christine, whole congregation, gabing-gabi, tinipon ko po, chinat ko, pinapunta ko po sa isang bahay, talagang lumuhod ako doon sa kanila, umiyak, sinabi ko, kasalanan ko to lahat, alam ko sa sarili ko, nagkamali ako, hindi ko na i-deny. Then after nun, pagtapos nun lahat, nagdasal kami, nag-worship, tapos pag-uwi ko, sabi sa akin, umuwi ka sa bahay ninyo, i-confess mo sa mama mo
tipunin mo ang buong pamilya mo, magdasal kayo sa akin, may gagawin akong milagro pag umaga. Ganun po. Ginawa po namin yun. Naiyak po. Iyakan sa bahay, dasal, worship. Ganun po yung nangyari. Ang milagro po na ginawa ng Panginoon. Yung sirang cellphone po na ginamit ko, kasi bago po yung cellphone ko, nandun po yung Gmail ko, di ko kasi ma-recover. Kung hindi lang po sana nasira yung cellphone ko na yon, is malalaman ko agad sino yung nag-hack. Sino yung nagamit ng account. Impossible po na talagang umandar po siya na kahit sira po yun. Umandar po siya ng ilang mga minutes, 5 minutes, 10 minutes, tapos nag-pump up po doon yung number na sino yung nag-hack. After ko po makopy ng number, na-off po yung cellphone. Namatay po yung cellphone. After ko pong makopy po yung number, matrace ko sino yung nag-hack, tinawagan po namin. Ang masakit lang po doon is ka-churchmate po namin. Yung sumagot. Yun po yung sobrang sakit. Yun po yung talagang sobrang sakit kasi yun, doon po nag-recall sa isip ko na ang huli ko po talagang hiniraman ng cellphone para makapag-chat ako doon sa ex ko is yun siya. Is nagtugma. Yun yung ginawang milagro ng Panginoon. After po namin siyang matawagan, talagang aligaga siya. After ko pong napatay po yung tawag, pagtingin ko po sa account, erase na po ang lahat ng pinagpo-post, erase na po yung account ko na hinak nila. Nawala po lahat ng problema, natanggal po lahat, nakatulog na po kami ng matiwasay paggabi. Ganun po kabuti ang Panginoon po sa kanyang mga anak. Talagang pagmahal ka ng Panginoon, talagang gagawa siya ng paraan na hindi ka mapariwara. Ganun po kabuti ang Diyos sa ating buhay. At ang pinakamalaking milagro po na nangyari doon is although umalis ako doon sa church, napunta akong Davao, doon ko inayos yung sarili ko sa tulong ng Panginoon. Kaya ang kaligtasan ay is na-share doon. Ngayon may magpapastor na, may natuto na ng worship. Oo, matanong ko lang, asan yung yung dapat na ikakasal sa'yo? Is talagang naghiwalay po kami. Kasi nga po hindi po talaga kaloob ng Panginoon eh. Talagang naintindihan ko po sa word niya in Romans 8:28, all things work together for good po talaga. Although friend pa rin po kami, pero talagang hiling ko pinagdasal ko sa Panginoon na mawala yung love. Talagang nagseparate po talaga kami ng matiwasay. Ngayon, masaya na siya sa bago niya. Nakabalik na siya sa pananampalataya, nagwo-worship na siya ulit. Kasi nga po, talagang worshiper po yun. Sabi ko sa Panginoon, Lord, alam ko may gagawin ka pa sa buhay ko. Hindi pa to ang huli. Kaya nga po doon nagka-ministry. 5 region po sa Davao, sa tulong po ng Panginoon, Davao City, is na-ministryan ko po. Pati po yung mga igurot sa Davao. Nakarating po ko doon sa sobrang tayo. Nag-ministry, yung hindi nila alam yung salita mo, may nagtatranslate lang. Hindi nila alam yung John 3:16, pero nagiiyakan sila habang nakikinig lang ng salita ng Panginoon. Grabe. Yun yung ginawa ng Panginoon. After ko pong magkasala noon, after ko pong magkamali, grabe po yung blessing na pumasok. Grabe po lahat, as in. Napakabuti po ng Panginoon. Kaya nga po, dito sa word is dapat po talaga nating ihiwalay yung flesh po natin at sa pananampalataya po talaga. Amen po ba? Hindi po talaga pwedeng magsama eh. Pag worldly yung boyfriend mo, worldly yung girlfriend mo, talagang hindi po yan magiging ex po talaga yan. Ex po talaga kasi maghihilahan lang kayo dalawa niyan eh. Maghihilahan. Pwede ikaw yung mahila, pwede siya yung mahila. Pero talagang sobrang hindi. Ang hingin po talaga natin sa Panginoon is ilayo tayo sa mga taong hindi nakakabuti, ilayo tayo sa mga taong magdadala sa atin sa kamalian. Ilayo tayo sa mga taong walang ibang gagawin sa buhay natin kundi sirain lang. Ganun po. Although pwede tayo mag-share ng salita ng Panginoon, pero mahigpit na sabi ng Panginoon, humiwalay ka sa kanila. Amen? Panginoon po nagsabi noon, hindi po tao. Sabi ng Panginoon, humiwalay ka sa kanila. Iwasan mo sila. Pwede kang mag-share. Pwede kang tawag dyan. Pero wala po talaga. Pag sobrang mali, yun nga po dun sa nagawa ko, yung tawag dito, mag-e-end na po talaga ako, no? Gusto ko pa magsalita, pero mag-e-end.
sabi doon yung, parang ano ba, ginawa ko doon ano tawag, chat GPT, yung usapan ng isang babae at lalaki, uy, mahal kita, sabi ng lalaki. Sabi ng babae, talaga ba, mahal mo ko? Sabi ng lalaki, oo, mahal na mahal kita. Sige, magsimba ka every Sunday ha. Reply ng lalaki, ay, di pala tayo para sa isa't isa. Sorry. O di ba hindi kaya pag hindi niya kayang manampalataya, hindi niya kayang di mo naman siya babaguhin. Hindi, doon mo makikita yung taas pag ang Diyos ang babago sa kanya. Kung talagang gusto niya, hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa Diyos. Amen. Yun yung pinaka-the best na bigay ng Panginoon. At doon lang po, no? Doon lang po, God bless po sa ating lahat. Salamat po sa pakikinig. Ang Panginoon po ang naitaas, hindi po ang ating sarili. Wala po akong kaalaman. Ang Panginoon lang po ang lahat. Shalom po sa ating lahat. Maraming salamat, brother Geraldine, sa pagbabahagi. Alam mo, nakakatuwa lang kasi yun yung time na parang ganito kasi yan eh. Kasi nga, di ba, sabi sa Matthew 24, you will be hated by all nations for my name's sake. Ang ginamit naman ng Panginoon is, alam na natin lahat yung salita ng Diyos. Okay? Ito naman yung nangyari sa akin noon. Okay? Itong nangyari sa akin, mga kapatid, na halos, alam mo yun, akala ko talaga, titigil talaga ako sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Kasi nang dumating yung point na halos, gawan ako ng skandal, gawan ako ng, alam mo yun, lahat, alam mo yun, halos ihalongkat nila lahat ng, awan ko kung nakita nyo yun, yung may nag-comment dati, I saw your video, your scandal, yung sa lahat na, alam mo yun, basta lahat na ng paninira, parang yung nangyari sa atin, about yung ganito yung nangyari sa ang nangyari kasi sa amin ng brother, ang pinagkaibahan lang is, namamayagpag talaga kami magturo. As in, walang pastor, ang alam mo yun, makasalungat sa ginagawa namin. Ang nawala po pala sa amin ay pagmamahal, that time. Ang nakita kong nawala sa amin is, yes, nalalaman namin yung salita ng Diyos. Kaso ang nangyayari, pag may pumapasok na enemy, hindi namin sila ginagalang. Like, pag pinagsabihan kami ng masama, pagsasabihan din namin, yung parang papatulan namin sila ng kasamaan. Yung parang ngayon, nung hinambol kami ng Panginoon, shinake ng Panginoon ang kingdom niya. Nung shinake ng Panginoon ang kingdom niya, doon talaga nayugyug ang mga tao. Doon talaga nayugyug yung, alam mo yun, yung samahan na ginagawa namin. Tapos, yun na halos everyday gigising ako na mukha ko yung nakalagay. May ginawa pa yung AI, may ginawa pang AI yung mukha ko. Yung parang gawan lang ako basta, ganun yung nangyari sa akin na, ang nangyayari sa akin, parang hindi ko kaya, before kasi sa sobrang namamayagpag yung aming pananampalataya, Brother Jelvin, ma-share lang namin, sobra talagang as in. Grabe, ngayon nung na-realize ko kung bakit yung ginawa ng Panginoon, binasa ko ngayon yung Matthew 24. Tapos binasa ko rin, nabasa ko rin dyan yung 1 Corinthians 13. At doon parang sinampal ako, binuhusan ako ng, alam mo yun, malamig na tubig na parang, oo nga, nakakapagturo ako, alam ko yung salita ng Diyos, pero parang hindi ko kaya magpakumbaba pag may enemy. Yung ganon. Yung parang, okay. So after nun, kaya kita mo, pag may pumapasok dyan, anong sinasabi ko sa inyo, hayaan nyo na, tanggapin na lang natin kung ano yung sasabihin nila. Diba? Yan yung ginawa sa amin ng Diyos. Yung parang, lahat ng persecution na sasabihin sa amin, tinatanggap na lang namin. Kumbaga parang, grabe, kapag talagang yung Panginoon, guys, alam mo ba, nandito ako, kakain ako yung time na halos buong, kasi trending talaga tayo na di ba? Alam mo yung parang halos kakain ako na yung parang mapasubo man lang ako ng pagkain, hindi ko magawa kasi nangangatal ako na mamaya ano na namang ilalabas nila, ano na namang kayang kwento yung gagawin nila, yung halos ultimo, opo, tapos yung marireceive ko na mga message, may pagbabanta na sa buhay ko, halos lahat, oo. Tapos may nag-PM pa sa akin na salamat sa mga picture mo. Ano yun? Ipopost ko to sa dating app para makapag-scam ako. Thank you sa mga picture mo. Alam mo, sabi ko, Panginoon, nasasaktan ako. Pero kung ito yung way mo para ipagpapakumbaba ako, ipagpapakumbaba mo kaming lahat, tatanggapin po namin. So, yun yung nawala sa amin yung parang, pag may pumapasok na enemy, parang kaya naming lahat. Kaya talaga namin as in.
At yun yung nawala sa amin, yung pagmamahal sa lahat ng tao. At ngayon, ibinabalik yun ng Panginoon. Kaya kita mo, pag may pumapasok na enemy dyan, sige lang, ayos, persecute niya, sabihin niya na lahat ng masakit na salita, okay lang. Parang gano'n na yung nangyari sa akin at sa amin na kung ano man yung mangyari, ganito. Pero yung mga, actually yung mga conversation pa nga, may mga traitor din sa amin eh. Kasi parang yung ipinost kasi nilang conversation, putol-putol kasi yun. Yun kasi ay parang may something na parang may pinag-usapan kami doon na parang may pinasa silang video or parang attachment. Ngayon, oo, parang naging ano siya eh, anong tag doon? Di pinasa nila. Mahaba kasi yun, hindi lang kasi, oo, yung mga conversation, tapos yung kanila, hindi nila isinama, puro cut. Kaya sabi ko, no, grabe, ito ba talaga yung, ganito ba talaga kasama ang tao? Kaya sabi ko, puro cut yun. As in, kung mababasa niyo sa pinakataas yun, gusto kong lumaban. Gusto kong, alam mo yun, one-sided na lang. Gusto kong, alam mo yun, mag-post. Gusto kong mag-ano, pero nung bumubulong talaga ang Panginoon na, take the pain. I will humble you. Take the pain. Wala kang kahit na anong isasabihin. Take the pain. Grabe, alam mo yun sa bawat hindi ako makatulog. Sobra sasabihin ko po sa inyo. Nasaktan po talaga ako sa mga nangyari, sa mga betrayal. Pero alam mo yun, dito nagkameron ng katotohanan na the end of the day, hindi kaalaman mo or kaalaman ng kahit na sino ang mananaig. Ito ay pagmamahal talaga. Kaya kung magsisimula ang pagmamahal sa salita ng Diyos, dapat magtatapos yan sa iyo na nagtuturo ka talaga. Kaya alam mo yun, hanggang ngayon kita mo ha, from March, April, May, June, July, hanggang ngayon, persecuted pa rin ako. At tayo, pero natutuwa lang ako sa doon kasi natuto tayong magtunay na pagmamahal. No? Na after all of this, we are blessed. Kasi hinahumble talaga ng Panginoon ang tunay ang puso sa Kanya. Kaya, nung na-realize ko na yung lahat ng balak, kagustuhan ng Panginoon, okay Lord, ang galing mo. So, natutuwa lang ako kasi, alam mo yon, doon sa sinabi mo about naman sa niligawan mo before, kung yan ay talagang tunay na Diyos, nasa Diyos, maniwala ka brother, doon pa lang sa nagsasalita kayo ng conversation na against sa kagulooban ng Panginoon, never talaga. Kasi yung time nga na, alam mo yon, may perfect guy na akong nakilala eh. Nasa Panginoon na ako. Okay? 2 months, magdi 3 months na ako nan ata sa Panginoon nung nakilala ko tong perfect guy talaga siya. Matangkad, idea, alam mo yon, kita niyo yung itsura ng asawa ni Bea Alonso ngayon. Ganon ang itsura niya. Maamo ang mukha, okay? Matangkad, parang halos ganon din. Basta matangkad din. Maamo ang mukha, ganon din. Perfect, ideal guy. May kaya, may ganito. Pero hindi ko habol din yung kaya eh. Pero nang nakita kong wala siyang Diyos, hindi talaga. Hindi, wait lang, mali, parang mali talaga to. So, tinatry kong ipa-adapt sa kanya kung ano yung makakabuti. Pero hindi. Nagkita kami lang sa pagkikita namin, nakipag-call off na ako. No, it is done. Okay? Huwag mo na akong iti-text, huwag mo na akong tatawagan. Enough. Then, it is done. Tapos sabi ko, ihatid mo muna ako. Sabi ko, ihatid mo muna ako. So, yun. Kaya nakakatuwa lang. Kasi kung hindi yan sa Diyos, kung yan ay sa Panginoon, lalo na pag ang babae, hindi yan gagawa ng ayaw ng Panginoon. Lalo na sa flesh. Okay, sa flesh, lalo na yung usapang makakatisod sa inyo. Okay, so, kaya nga sinabi, binasa to ni Ma'am Catrice sa Proverbs, di ba? Ang dila ng isang babae ay parang ahas. Okay? Yun yung sabi ni Solomon. Yung parang madaming mabubula na bubulain ka hanggang sa hindi mo na makikita ang daan pa uwi sa inyo. At yan yung nangyayari ngayon. No? So, amen? Maraming salamat brother Jelvin sa pag-share mo ng iyong devotion at saka ng story ng mga nangyari sa iyo. Kaya nakakatuwa lang, no? So, sino pong susunod? Praise the Lord, no? Talagang tayo ay mahal na mahal ng ating dakilang Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, sino pong susunod na magde-devotion? Ma'am Talia. Hello po. Hello po. Narinig po. Ang isa-share ko po ay sa John 14
verse 15 to 31. MBB tag po yung gagamitin ko. Ang pangako tungkol sa Espiritu Santo. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. So, amen po, di ba? Nung ang Panginoong Hesukristo po ay inakyat, saka po bumaba ang Holy Spirit po sa atin. So, parang ito rin po yung nasa 1 John chapter 1 verse 27 po, na sabi doon ay gayunpaman ang Espiritu ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang ang Espiritu nananahan sa inyo, at habang ang Espiritu nananatili sa inyo, hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. So, amen po, si Holy Spirit po ang lahat. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya sa inyo ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. So, amen po. Lahat po ng salita ng Diyos, kaya po i-reveal sa atin ng Holy Spirit. Hindi po natin kailangan ng kung sino-sino ang tagapagturo. Dahil kung tayo po ay sinisik natin ang kingdom ng Panginoon, i-guide po tayo ng Espiritu Santo, mga kapatid. So, verse 17, siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. So, amen po. Verse 18, hindi ko kayo iiwang mga ulila, babalik ako sa inyo. So, amen po. Sinabi po ng Panginoon to mismo na tayo ay hindi niya iiwan. Babalik po siya. At kasiguraduhan po yun dahil po ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Tunay po na siya'y babalik na. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutang ito. Ngunit, makikita ninyo ako. Sapagkat buhay ako, mabubuhay rin kayo. Sapagkat buhay ako, mabubuhay din kayo. So, amen po. Nakikita po natin ang Panginoon. Kahit po sa pang-araw-araw natin, sa kanyang salita, sa mga bagay na pinaghihiling natin sa kanya, talaga po kapag sinabi po niya na I am who I am, magpapakita po siya kung saan man pong bagay. Yan man po ay sa sitwasyon natin. Talaga po na-encounter natin ang Panginoon, ang kabutihan niya, ang grace niya, ang mercy ng Panginoon. Di po ba? Verse 20, sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa Ama at kayo namay nasa akin at ako'y nasa inyo. Verse 21, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Amen po. Verse 22, tinanong siya ni Judas, hindi si Judas Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayong papakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? So kagaya ko po before, ganun din po yung tanong ko, bakit kaya po hindi matanggap ng mga tao before si Jesus? Kahit sinashare na sa kanila, kahit isinusubo na sa kanila yung katotohanan para maunawaan nila, bakit kaya? Pero sabi po ng Panginoon dito, ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita. So, ibig sabihin po, ang pag-ibig po ay pagsunod. Magpapakilala ang Ama kung mayroon kang pag-ibig sa Kanya. At ang pag-ibig ay nagbubunga po ng pagsunod. So, kailangan po talaga kapag nalaman po natin ang salita ng Diyos, may pagsunod po. Ito po kasi mga makasanlibutan, kahit po naririnig nila, hindi po nila pinapakialaman, hindi po nila binubuksan ng kanilang puso't isipan, hindi po nila pinapapasok ang Panginoong Jesus. Kaya po hindi nila nauunawaan. Sabi pa po dito, ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. So, amen po, nagulat ako dito kasi nabasa ko na naman to before, pero kanina kasi yung revelation sa akin, hindi lang si Holy Spirit yung nananahan sa atin. Ang Diyos, Ama, at ang Panginoong Hesukristo. Talaga pong sila iisa, mga kapatid. Kaya po talagang kingdom, nananahan po sa atin mismo ang Diyos, mga kapatid. Kung ang Panginoong Hesukristo mismo ang natanggap natin, kung Spirit po mismo ng Panginoong Jesus ang natanggap natin at hindi Spirit ng mundo. It's okay lang po. Verse 24. Ang hindi tumutupad
sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Baby, no. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit, ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko. Talaga pong they are one po. Sinabi din po sa Isaiah 9 verse 6 na ibibigay ng Panginoong Hesus ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapagturo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. So, ibig sabihin po, sila po iisa talaga. Kasi po sinabi dito na makapangyarihang Diyos. Di po ba iisa lamang naman ang Diyos? Walang hanggang Ama. So, ang Panginoong Hesus po talaga yon mga kapatid. Malinaw naman po, isinasabi naman po mismo sa Biblia. Ngunit hindi po maunawaan ng mga tao. Kaya po ito, patuloy po naming ibinabahagi sa mga tao ang katotohanan. Sabi pa po dito, verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. So, amen po. Kapag po kayo may natanggap na magandang balita na iba sa tinuturo ng Panginoon at hindi po kapayapaan ang na-receive nyo, hindi po yan sa Diyos. Kung confusion po yung pumasok sa inyo, hala, bakit parang ganito? I-check nyo po agad sa Bible kung tama po ba yung binabasa, kung tama po ba yung sinasabi. Kasi po, malilihis po tayo kung hindi po tayo magbabasa mismo ng salita ng Diyos. Verse 28, sinabi ko sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikakagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama. Wait lang po. Okay. Verse 29, sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa sa akin. Verse 29, sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na ay sumampalataya kayo sa akin. Hindi na magtatagal ang pakikipag-usap ko sa inyo dahil dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin. Subalit, ginagawa ko ang iniutos sa akin ng Ama upang malaman ng sanlibutang ito na iniibig ko ang Ama. So, amen po. Sinabi po doon na walang kapangyarihan sa Panginoong Hesukristo ang pinuno ng sanlibutang ito. Sinabi din po doon sa Isaiah na nung nangyari po ito, di po ba, nagpusa po ang Panginoon na ibinigay ang kanyang sarili. Para po siyang tupang gugupitan na hindi man lang umiimik. Kapag po nakapanood kayo ng mga tupa na ginugupitan, nakastay lang po sila, hindi po talaga sila gumagalaw. Try niyo pong manood sa mga videos. Lang sila, nakatihaya lang, tapos ginugupitan ng buhok. So parang ganun po yung nangyari sa Panginoon. Kaya po, sa tupang katayin po siya hinahalin tulad sa tupang ginugupitan. Kasi po, ang Panginoon po ay nagpaubaya. Pinaubaya niya po talaga ang sarili niya. Walang kapangyarihan sa kanya ang mga pumako o pumatay sa kanya. Pero dahil ito ang utos ng Ama upang iligtas ang sanlibutan, ginawa po ng ating Diyos. Dito po natin mapapatunayan na ang tunay na pag-ibig ay pagsunod at ang tunay na pagsunod ay pagtitiis. Maging ang ating Panginoong Hesus ay nagtiis ng hirap sa sanlibutang ito. So yun lamang po, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Always remember that Jesus is our God. He made us and we are His. Stay faithful po because God is faithful. God bless us all po and shalom. Amen po, no? Grabe yung, alam nyo, habang tumatagal. Siyempre, nung nakilala natin ang Panginoon, na-realize natin, yung kadiba sa salita niya, na tayo makasalanan na sobra. Habang tumatagal, nare-realize din natin na hindi talaga natin deserve yung kanyang pagmamahal. Why? Sa bawat araw, gumagawa tayo ng mga maling desisyon natin sa buhay, kahit alam na natin yung tama at mali. Diba? Ang sakit-sakta ng Panginoon sa bawat araw. Minsan, gumagawa tayo ng mga alam natin na ayaw ng Diyos, na bawal yung gossip, bawal ng sexual immorality, itutuloy mo pa rin. Bawal yung ganito, bawal yung ganito. Minsan habang lumalalim yung pagiging godly mo sa Panginoon sa bawat araw, mas nare-realize mo na
Lord, deserve ko na lang siguro talagang itapon nyo. Susunod ako sa iyong Panginoon hanggang dulo. Pero siguro mas makakabuti sa akin na tapon mo na lang talaga ako sa kapahamakan. Kasi nakakahiya di ba? Ay, grabe yung oo, mahal tayo ng Diyos. Nandun na yun Pero habang tumatagal, habang lumalalim ng lumalalim, imagine para siyang tupa na pag inaanuhan ng balahibo, walang kagalaw-galaw, 'di ba? Ganun siya nung pinatay, sinampal, kinunusify, sinaktan, 'di ba? Yung kanyang dugo ay may kakayahan para bumuhay ng tao. Ang hirap. Sa totoo lang. Nabubuhay tayo sa mundong to na ang nakikita natin ay puno ng kasamaan. Nabuhay tayo sa mundong ito na na-deceive tayo ng masamang mundo. Na-deceive tayo ng ating mga ginagawang kasalanan. Nabuhay tayo ng puno ng kasalanan ng ating mga katawan, ng sarili, pag-iisip, di ba? Ngayon, babaguhin tayo sa isang bigla na talagang halos kailangan mong patayin yung sarili mo sa iyong sarili at kailangan mong buhayin kasi ang iyong sarili sa Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kasi yun lang yung daan. Ngayon habang tumatagal, lumalakad tayo sa Panginoon. Pero habang tumatagal din ang paglakad natin, na-realize natin na sinasabi mo na lang talaga minsan na sige lang, ano man, dumating man kayo ngayon Panginoon, ano man yung anuhan nyo, deserve ko lang sigurong itapon niyo Panginoon sa ganito, mag-suffer sa kabilang buhay kasi araw-araw kitang sinasaktan, araw-araw kitang, di ba? Kaya minsan, alam mo yun, ang hirap po talaga. Pagod na ako. Pag sinabi kong pagod na ako, grabe. Ang hirap. Wala po akong masabi sa kabaitan, sa pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. Napakabuti po niya. Ako ay pagod na lumakad sa mundong to. Minsan talaga iniisip ko na wag na lang magising. Pagod na ako, Panginoon. Ano man yung kahantungan ko sa kabilang buhay, Panginoon. Kayo ang magdidesisyon kasi kayo ay Diyos, ako ay tao lamang. Kayo ay Diyos, kayo ay nasa lupa ako, nasa heaven kayo. Mahirap mga kapatid, pero ang kailangan lang gawin ng tao talaga ay yung pagmamahal na applicable sa salita niya, hindi sa pagmamahal na alam natin. Pagmamahal sa salita talaga ng Diyos. Kailangan talaga nating mag-suffer. Alam mo yun? Panginoon, tulungan mo kami. Ang hirap. Pero ito na talaga yun. Minsan ayoko na talaga. Minsan dumarating ako sa punto ng buhay ko na alam mo yun, gusto kong bumalik sa dating ako, gusto kong bumalik sa makamandong bagay. Yan yung pumapasok sa isipan ko kasi nakikita ko yung mga kaibigan ko, ang saya-saya nila. Nakikita ko yung mga malalapit sa akin na alam mo yun, punta dito, punta dating mga gawain ko. Kaso pag ginawa ko yun, after nun, ang laki-laki ng conviction ko, ang laki-laki na para akong mababaliw, para akong mapamatay, para akong alam mo, gusto mong gawin uli, pero ang laki ng conviction para akong mamamatay on the spot sa gagawin kong yon. Ang hirap po. Hindi siya madali mga kapatid. Okay? Gusto mo na lang ito pang ginugupitan din no? Yes. Yung parang tahimik lang. Alam mo yun, gusto kong mawala na lang yung mata ko. Alam niyo ba, gusto kong mawala na lang yung mata ko para nakakapagturo man ako yung parang ganito na lang. Hindi ko nakikita kung ano yung ginagawa ng mga tao. At least hindi ako naiinggit sa mga ginagawa nila. Kasi ano mo yun, pumapasok sa isip mo na dati kang namuhay sa ganyan. Ngayon bubulong si Satanas, andyan si Satanas. Sige na, balik ka dati, bumalik ka. Masayang bumalik sa dating gawain. Balik na, di ba? Minsan gusto ko na lang padukot sa Panginoon yung mata ko para mawala na ako ng ano. Alam mo, magturo na lang ako ng salita ng Diyos. Ang hirap po. Pero kailangan nating mahalin yung Panginoon. Hindi talaga madali. Pagod na ako as in. Para akong araw-araw akong bakit ito masasabi ko? Hindi ko, alam mo yun. Tanging Diyos lang talaga may kakayahan magligtas. Panginoong Jesucristo lang. Tuloy tayo mga kapatid. Sino pong susunod? Tita Ann, mag-share kayo Tita Ann.
Sino pong susunod, mga Ma'am Catrice? Isang mapagpalang po po mga kapatid. Pasensya na po, hindi ko po naumpisahan yung live at kararating ko lang po. Maikli lang po yung ibabahagi ko. Sister Cherry, wag ka na po siguro muna po mag-share screen po sa akin kasi maikli tsaka laktaw-laktaw po para hindi po ikaw mahirapan mag-next. Actually mga kapatid, dapat po ibabahagi ko kaninang umaga. Nabasa ko po sa John chapter 14. Tapos, ayun, nakita ko po kanina, yung My Day ni Sister Talia sa John 14 po, sabi ko, ay baka John 14 yung ibabahagi ni Sister Talia. Tapos, nagwalat ako kasi nga po, ngayon John chapter 14 nga po yung kanyang binahagi. Pero ngayong gabi po, ipinabasa po sa akin ng Panginoon yung sa Kawikaan chapter 16 at ito po yung ibabahagi ko. Kawikaan chapter 16 po, verse 1, verse 9, and verse 33 po. Mga kapatid, MBB po yung akin pong ginagamit na physical book. Verse 1, ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula. Ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Amen, di ba mga kapatid? Sa atin pong mga isipan bilang tao na namumuhay po dito sa mundo, marami po talaga tayong mga pumapasok sa ating isipan, mabuti man po o masama. At dahil po sa mga kaisipan nito, 'di ba? Dito po nabubuo yung ating pagpaplano. Dito po natin nabubuo yung mga gusto natin or mga sinasabi din po natin. Sa atin po ito nagmula. Ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Amen, di ba mga kapatid? Kahit gaano kaganda yung ating mga plano or mga gustuhin sa buhay, at the end of the day ng ating pong mga buhay, talagang ang sagot ay mula sa bibig, sa plano ng ating dakilang Panginoon. Kaya nga po napakahalaga talaga na sa tuwing yung atin pong isipan, talagang ipasakop po natin sa Panginoon na yung ating isipan po ay magmula sa kanyang isipan, yung i-desire po ng ating mga puso ay desire ng puso niya. Kasi kahit gaano nga po kaganda yung ating mga plano, kung hindi po ito nakaayon sa kalooban ng Panginoon, ay walang kabuluhan. Di ba mga kapatid? Magkakaroon lamang po ng kabuluhan kapag ito ay niloob ng Panginoon. Kasi alam naman po natin na lahat, di ba, ng kabutihan ay talagang kaloob ibibigay sa atin ng Panginoon. Verse 9, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Amen, di ba mga kapatid? Ito na nga po yung mahilig tayong magbalak sa mga araw na meron tayong pupuntahan, sa mga date na meron tayong ganap o lakad. Pero 'di ba, hindi natin meron tayong mga bagay or pagkakataon na hindi natin inaasahan na hindi natutuloy. Minsan naman natutuloy yung hindi natin inaasahan, pero dumadating. Dito po makikita natin na talagang napakahalaga talaga yung approval ng Panginoon sa bawat plano at hakbang po na nating ginagawa sa ating pong mga buhay. Kasi sinasabi po dito, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad, di ba? So lahat po ng nangyayari sa atin mga kapatid is hindi po siya coincidence or basta-basta nang nangyari sa ganyan. Kasi ganito, hindi po mga kapatid. Ang lahat po ng ito ay inaalaw ng Panginoon na mangyari, matupad, na marahil tayo ay tinuturuan niya kung ano po yung dapat natin na malaman, kung ano po yung dapat nating matutunan na hindi po natin naakala or alam na nararapat po pala natin iyon na matutunan at maisabuhay. Verse 33, isinasagawa ng tao ang palabunutan, ngunit si Yahweh lang ang huling kapasyahan. Amen, di ba mga kapatid? Alam niyo po, sobrang nakakaisip ng malalim na kapag tayo ay naupo sa isang upuan o sa isang sulok, may isip natin na maraming tao ang namamatay sa bawat segundo, bawat minuto, bawat oras, bawat araw, na maraming plano para sa kinabukasan or sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo, pero hindi lubusang alam at saklaw ng isipan na hindi natin hawak yung ating mga buhay, yung oras na meron tayo dito sa mundo.
Di ba marami po tayong ginagawa. Marami tayong talagang plano at mga binabalak. Pero hindi lahat nakakaunawa na tayo ay mga dayuhan lamang po sa mundong ito mga kapatid. Lahat po ng ating mga ginagawa or pinagdadaanan, kagustuhan dito, lahat yan ay mawawala. Pero yung desire na sumunod at mamuhay na ayon sa kalooban ng Panginoon, iyon po ay pangwalang hanggan mga kapatid. Mabubuhay po tayo hindi sa ating mga sariling binabalak, hindi sa ating mga sariling kagustuhan, kundi 'di ba sa kung ano po yung desire at kalooban ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Kaya nga po sinasabi dito na si Yahweh lang ang huling kapasyahan. Amen mga kapatid. Sa simula't simula pa lamang po ano talagang nakatakda at inilaan na ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat ang simula't wakas. Maging yung ito pong nangyayari sa ating mga buhay, yung mga kinikilos natin, yung mga ginagawa, yung mga pinag-iisipan, yung araw ng ating kapanganakan, yung araw ng kamatayan, mga kapatid, ang lahat po ng ito ay naaayon sa kapasyahan, sa kalooban na talagang dinisign at ginawa ng Panginoon sa simula pa lang. Kaya mga kapatid, 'di ba sa atin po before mahilig tayong ano ba 'yun? Alam niyo, magbalak-balak, ang daming balak pero hindi natutupad. Ang daming drawing pero hindi nakukulayan kasi nga po hindi natin kontrolado yung mga kagustuhan natin dito. Kahit gaano pa yan kaganda or gusto mo yang gawin or gustong talagang kulayan yung drawing na yun, hindi natin masasabi ang panahon at mga pagkakataon. Kaya napakahalaga po na ipagkatiwala ang lahat sa Panginoon, lahat ng plano natin, 'di ba? Kasi sinabi nga po dito 'yan sa verse 3, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Amen, 'di ba mga kapatid? Hindi niya tayo hahayaan na mag-fail. Mga kapatid, hindi po tayo hahayaan na bumagsak. Unless sa atin pong mga sariling kakayahan, mga kapatid, syempre. Kaya nga po sinasabi dito, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin. Kasi sa Panginoon, mga kapatid, talagang lagi, lahat po ay may katagumpayan. Kinakailangan po talaga natin na magtiwala at ipanalangin ang lahat sa Kanya bago po tayo makbang or kumilos sa ating mga sarili. Kasi 'di ba mga kapatid, sa atin po 'di ba, alam naman po natin na sa pamamaraan nating mga tao, wala po tayong magagawang mabuti. Wala po tayong magagawang tama. Kasi nga po hindi natin alam yung totoong tama at mali sa mundong ito. Kasi nga po deceived. Kasi nga po 'di ba, kagustuhan ng ating mga sarili yung ating sinusunod, hindi sa kalooban ng Panginoon. Kaya dito po, tinuturuan tayo ng Panginoon na magtiwala sa all-knowing God, mga kapatid, na atin pong pinaglilingkuran. Kasi alam niya na po ang lahat ng ito. 'Di ba? Alam naman po natin na meron din mga testimony. Kahit tayo po sa ating mga buhay, yung testimony natin sa Panginoon na may mga pagkakataon na hindi na natin alam yung gagawin, na hindi na natin alam kung paano Lord magpapatuloy. Pero alam niyo po yun, narito po ng Panginoon, tayo ay binibigyan, talagang ipinapaalala sa atin mga kapatid na ipagkatiwala natin ang ating mga nararamdaman, ang nilalaman ng ating mga puso at isipan sa Kanya. Diba, bago pa man natin balakin or isulat yung mga list na gagawin natin, alam niyo po yun, nauna nang nakalista sa libro ng Panginoon yung atin pong mga sasabihin, yung atin pong mga gagawin sa buhay na ito. Kaya namang mga kapatid, yung akin pong i-share ngayong gabi, maikli lang po siya pero powerful kasi napakaganda ng mensahe ng Panginoon na talagang magtiwala. At pag sinabi po natin magtiwala, talagang mananampalataya tayo mga kapatid kahit nasa ngayon, di ba, hindi natin nauunawaan. Kahit ngayon ay nakakapagod kasi wala tayong nakikitang resulta or wala tayong nakikitang makakapag sa atin. Pero alam niyo po yun, ng Panginoon mga kapatid ay
tapat sa atin. Kaya nararapat lamang po na maging tapat din tayo sa Panginoon kasi hindi niya po talaga tayo pababayaan. Katulad nga pa ng sinabi kanina sa salita ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan na maging ulila mga kapatid. Siya ay magbabalik. Siya ay magpapahayag at sa kahuli-hulihan mga kapatid, Panginoon ang mananaig maging ang mga tao po na nagtitiwala sa Kanya. Yan lamang mga kapatid, maraming salamat po. Buti po nakapag-share ako bago po mag-brown out. Kasi andyan po yung meral ko sa labas. Yan lang po, praise God mga kapatid. Palagi po tayo magbasa ng salita ng Panginoon kasi ito po yung kailangan natin. Sa tuwing tayo ay nalulungkot, sa tuwing tayo ay maraming negative thoughts sa ating mga isipan at puso na mapanlinlang, narito po ang salita ng ating Panginoon, ang ating comfort, ang ating libro kung papaano tayo sa paglakad sa Panginoon sa bawat araw po. Yun lamang mga kapatid, shalom po, at God bless you all po. Amen po. Maraming salamat, Ma'am Catrice, sa pagbabahagi mo ng iyong devotion sa mga kapatid. Kasi alam kong ang bawat isa ay nakakaranas ng homesick talaga. Mahirap, hindi siya madali. No? Talagang ang paglakad sa mundong to, pamula nung na-born again ka, like, 'di ba, parang hindi pala siya madali na pag sinabi mong Panginoong Jesucristo, basta maniwala ka lang. Okay na yun. Ligtas ka na. Like, hindi talaga siya ganun kadali, no? Ito ay talagang may pagsunod ang iyong puso, no? Talagang may pagsunod sa kalooban ng kanyang salita. At ito ay kalooban ng Ama, at kalooban ng Anak, at kalooban ng Espiritu Santo para tayo ay iligtas sa masamang mundong ito at para hindi tayo mapahamak sa kabilang buhay. Sapagkat ang ating Diyos ay meron tayong Diyos na mapagmahal at meron tayong banal na Diyos na walang makakalapit sa Kanya kundi dapat banal lamang din, no? So, ito na yun. Dahil sa ating Panginoong Jesucristo, tayo ay binigyan ng pag-asa, tayo ay binigyan ng buhay kasi ang focus palagi nating mga tao ay mundo. Ang focus lagi natin ay yung mga nakikita natin at hindi tayo nag-focus sa mga bagay na kalooban na hindi natin nakikita sa pangalan ng ating Panginoon, no? So, talagang siya ay buhay, siya ay mapagmahal, maawain. So, tayo ay kailangang magtiis, maging patience, mag-endure sa mga bagay bago bumalik yung Panginoon para tayo ay makasama sa kanyang pagtubos, no? So, maraming salamat, Ma'am Catrice. Nandito na tayo, malungkot ang lumakad, pero kailangan. Okay? Talagang isi-separate ka ng Panginoon sa mga taong hindi makakaganda ng paglakad mo sa Kanya. Amen. So maraming salamat po. So may mag-share pa po ba mga kapatid? Kung wala na, tayo po ay magdiretso na ng pagdarasal. Wala na po. So, Ma'am Jay, pwedeng kayo po ang ating prayers po bago tayo magtapos at closing prayers. Let's bow our head po and feel the presence of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Mahal naming Panginoong Diyos, aming dakilang Panginoon, Lord Jesus Christ, maraming salamat po sa panibagong araw na pinagsama-sama mo po kaming mga kapatid ko, Panginoon, at muli mo po kaming binigyan ng buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong awa, sa walang humpay mong awa sa amin, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na ikaw lamang ang mabuti, Panginoon. Ikaw lamang po ang mapagmahal na aming Diyos. Panginoon, lubos ang aming kagalakan. Ang puso po namin, Panginoon, ay ikaw lamang ang nagpupuno ng kapayapaan, Panginoon. Ikaw lamang talaga ang magbibigay sa amin ng tunay na pagmamahal, Panginoon, na hindi namin mararanasan at hindi namin makikita sa kahit saan, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Sa iyo po talaga ang lahat ng ito, Panginoon. Lahat ng kabutihan, pagpapala at pagmamahal.
Lord, salamat po sa lahat ng mga itinuro mo po sa amin. Kung kami man po, Lord, ay nakakaranas ng pagsuko sa sobrang hirap ng daan, sa sobrang kipot ng daan, Panginoon, Ikaw ang nagbibigay sa amin ng buhay at tinatayo mo kami sa aming pagkakadapa, Panginoon. Talagang it's all about you, Lord. It's not about us. Nabubuhay dapat kami para lamang sa iyo, Panginoon. Lord, talagang yung salita na pasasalamat at pagmamahal mo, kulang na kulang pa, Lord. Kulang ang salitang ito na naririnig ng mga kapatid ko sa katotohanang mapagmahal ka talaga at talagang ikaw lang po ang mabuti na Panginoon, Lord. Thank you, Lord. Muli mo kaming binibigyan ng buhay. Panginoon, sana po, Panginoon, patawarin mo po kami sa amin po mga nagawang kasalanan, Panginoon, sa lahat. Ma'am Jane, nawala po yung iyong microphone. Ng iyong banal na salita, Panginoon, Lord Jesus Christ, maraming salamat po. Panginoon, naway ikaw na po ang magbigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan, katatagan, at mahaba pang pasensya, Lord, at matinding self-control, Lord, sa paglakad namin sa iyo, Panginoon. Naway mapagtagumpayan namin ang kasamaan ng mundong ito, kagaya ng iyong pagtatagumpay, Panginoon. Napagtagumpayan mo na po ang mundong ito, Panginoon. Lord, naway huwag ang aming kalooban na mangyari, kundi ang iyong kalooban pa din, Panginoon. Alam mo na po ang tunay na para sa iyo, Panginoon, bago pa man likhain ang mundong ito, Panginoon. Lord, ano man po ang iyong nais, ay wala po kaming magagawa, Panginoon, sa iyong kalooban, Lord. Always i-humble mo po kami, Panginoon. Break our heart, Lord, for what breaks yours. Ikaw na po ang bahala sa aming mga pamilya, Panginoon, sa mga kakilat, kaibigan, Lord, sa mga lahat ng tao, maging sa mga taong may ayaw sa amin o gusto kami, Panginoon. Ikaw na po ang bahalang humipo sa kanilang puso, Lord. Naway, ikaw na po magpalambot ng kanilang puso, Panginoon, at magtanim sa kanyang puso, sa kanilang puso, Panginoon. Ikaw na po ang bahala. Lord, hindi ko na po haba ng aking panalangin. Naway, ikaw na po ang bahala. Ilayo mo po kami sa lahat ng plano na masama ni Satanas, Lord. In your name, Lord Jesus Christ, ang lahat ng kapangyarihan, kaluwalhatian, kabanal-banalan, at kaluwalhatian, Panginoon, ay sa iyo lamang, Lord Jesus Christ of Nazareth. In your name, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, one God, one body, one soul, one spirit, your kingdom come, your will be done. Amen. Amen po. Shalom po, mga kapatid. Po, thank you po. Night po. Praise God through our Lord Jesus Christ po. Always. Mapayapang pagtulog po sa lahat. Good night po mga kapatid. Isang mapayapa, mapagmahal, at nawa ikabayan kayo ng Panginoon sa bawat araw bago siya dumating. Kayo ay blameless, without a spot, to His face, no? So maraming salamat, at may the grace, the love, and the peace of our Lord Jesus Christ and our Father in heaven will always be with us, mga kapatid. Amen po, at good night.